let's discuss first what they mean by table. So a table is a grid of cells arranged in rows and columns. So usually ginagawa natin ito sa Excel pero pwede rin natin gawin sa Word. Tables can be used to organize any type of content, whether you are working with text or numerical data. Let's say, for example, meron kayong data dito. Okay, so, di ba yung iba kasi ganitong ginagawa. 1, tapos nagta-tab, 2, tab 3, ayan, tab 4, tapos doon sa baba, 3, ayan, kunwari ganyan, di ba? Actually, itong ganitong klase ng gawain or yan, pwede naman natin 'tong gawin um, sa tawag nito, yung table para at least 'pag i-mo-move natin sila kasi for example, ang problema dito, paano kung gusto kong i-move 'to dito sa part na 'to or dito sa part na 'to? So, hindi ko mamo-move. So, gagamit tayo ngayon ng table para kahit na, gusto mong ilipat, pwede mong i-move siya kahit saan. So, bigyan ko kayo ng example mamaya, okay? So, yung ating table is, nandoon siya sa may insert tab. Okay, so ito yon, insert tab. Ito yung table na icon natin. Okay, so may gawa tayo. Okay, so for example, make 4 columns and 5 rows. Okay, so let's say for example, dito tayo, insert tayo. Ganyan, pwede ka nang magganyan. Okay, so for example, 5 columns and then 4 rows. Okay, so makita nyo dito, ayan. So ito yung sinasabi ko kanina. For example, pwede mo siyang ilipat-lipat kung saan mo gustong ilagay. Okay, so ayan. Okay, so yung data na nandun sa loob, sama-sama na siya. Okay, then also, we can change yung kanyang theme. Okay, so siya nga pala guys, once you have created or once you have inserted a table, may nadadagdag na panibagong feature. Okay? So yung panibagong feature na yun, pag click mo to, okay, nandito siya, yung table design. Tandaan na, so pag click mo yung insert, nag-insert ka ng table, lalabas yung panibagong um, tab ng pangalan niya ay table design at the same time yung layout. Okay? So magkaiba yung layout dun sa main feature at dun sa layout ng table lamang. Okay? So lumalabas lang yung mga yan pag click mo yung mismong table, itong table design and layout. Okay? So, yung table and design, okay, specific lang sila para sa mga tables natin. So, let's say for example, papalitan natin yung kanyang design, mga ganyan. Ayan o, kunwari ito, zebra style. Yung zebra style na tinatawag natin, yung for bawat rows ay kumbaga naiiba natin. Parang ganon. Okay, so meron din dito, for example, ang meron lang, tawag nito, yung border is yung dito sa loob, dun sa labas wala. Okay, so pwede kayong mamili kung ano yung gusto nyo doon sa may table design niya. Then also, doon sa shading, pwede rin ninyong i-edit. Then yung kanyang border style, kunwari, gagamit ako ng ganito, then i-click ko lang yan, so yan, ganyan siya. Ayan, di ba? So, nag-iiba na ngayon yung border style natin. Okay, so which is mas nagiging maganda yung yung appearance ng ating table. And also, we have here yung layout. Okay, so sa layout, pwede tayong may mga i-merge natin. For example, wait lang Okay, so i-select ko itong column na to. So for example, punta tayo sa may layout, then i-merge cell ko siya. So ganyan. So itong tatlong column na ito na nasa unang row, ma-merge ko siya. So, nandito siya sa my layout. Okay, so yan. So, marami pa kayong dito, magagamit dito. Then, titignan nyo na lang. Depende na lang sa magiging, tawag nito, yung magiging task na gagawin ninyo. Let's for example, mag-insert din tayo ng table. Yan, dito, ng row. Click nyo yan. Then, insert above. So, automatic magdadagdag siya. Okay, so yung iba naman, right-click, and then insert, then rows below or rows above. Okay, so ganyan. At tandaan na, ang table ay nasa insert na tab. At pag nag-create ka ng table, automatic gagawa siya ng table design. Automatic lalabas yung ating table design and layout na tab. Okay? Ayan. So, tandaan nyo ito. Okay. So, that is yung tinatawag natin na how to create tables in
Microsoft Word. Okay, so pwede nating palitan yung kanyang shading, border style, line style, weight of line, and theme color tulad ng pinakita ko kanina.